DIY tayo na naman ngayon. Gawa tayo ng crash guard or slider ng ating YTX. So ito, prepare ko na yung mga gamit. Tubo, puro retaso lang. Tapos ayan na yung gamit kong pang welding at saka pang cut. And then ayan. Tapos itong meron ako dating flat bar na butasan na dahil dun sa ko to dati, yung dating motor ko na TMX na TMX 1125, pero yun yung Japan version, ang itsura niya parang TMX 155, nabenta ko na. Ayun, so ito, pakinabangan natin yung mga retaso. So from here, puputol muna tayo since may dugtong to. Tatanggalin ko na dito sa dugtong dahil para malinis tingnan. Ayan, and then ito pinag-iisipan ko kung i-grind ko o putol na lang din dito. Dahil sa tingin ko naman okay na tong haba na to. Pang one side, and then putol ulit para sa kabilang side na ganito rin kahaba. So ayun, gamit tayo ng grinder. And then saka natin siya i-weld dito na parang kumbaga nakadugtong na ganun dyan. So tara, sana maging maayos yung gawa ko. Kumbaga wala akong proper na training sa pagwe-welding. Kumbaga nakahiligan ko lang din, and then ayun, paunti-unti kahit pa paano medyo nakabesa naman na natin. So lakasan lang ng loob na gumawa. So ayan, siguro nga i-grinder ko muna to bago ko ikakat. Ito, na-ikat na natin. So yan yung putol niya. Most likely nasa lang siya, nasa 10 inches. So more or less 10 inches lang tong haba nito. And then ayan nga, grind na rin natin tong part na to para maganda ang kapit ng welding mamaya. Kasi pagka may pinturang ganyan siya pang yan imbis na dumikit yung welding, nangyayari kung minsan nasisingitan pa. So ito pa ngayon, ayan, pinaskas ko na rin to. So ang mangyayari nyan, pag ganyan, welding na lang natin siya ng pag ganyan. So ayun, makikita nyo, naka-prepare na rin yung welding ko. Kanina nung introduction ko, wala pa yun, hindi ko pa nailabas yung welding. So ayun na ngayon. And then ito na, magwe-welding na gagawin natin. A few moments later. Done na tayo sa pagwe-welding. So ayan, yan na yung kanalabasan niya. Konting na lang, i-grind ko lang siguro siya ng konti para kuminis naman kahit pa paano yung itsura. Ayan, and then ito yung isa. So siya na yan. Eto. So ganyan siya. So okay na. Gagrind na lang natin. Gamitan natin itong grinder o yung ating sander. So done na tayo sa pagwe-welding.
ayun, halos tapos na natin. Painting na lang yung next na gagawin. And then, after natin mag-paint, i-assemble na natin. Meron tayong lalagay na rubber na ano, na para gumanda-ganda naman yung itsura niya. So, ito na siya. Ayan, yung mga sobra-sobra na ano na natin, na i-grind na natin. And then, yun na. After which, pinta, tapos lagay na nung parang accessories na isasalpak ko dito para magmukha siyang slider. So, ganun. Tara, pinta naman ng gawin natin. Magpintura naman na tayo. Ito, pinintahan ko na siya. Nakapag first coating na ako. Ayan na. Siguro patungan ko pa siguro ulit mamaya para ano, maganda-ganda namang tingnan. Ayan. So, ayan na. Halos patapos na. Patuyuin lang natin ng konti and then patong ulit ng pintura. So, most likely ganyan na siya. Nakikita ko na yung resulta eh. Kung mapapansin nyo pala, hindi ko na pinintahan dito kasi nga hindi naman ano yan, makocoveran din lang naman yan. So kahit hindi na natin pintahan, although pwede pa rin naman mamaya. Tinitipid ko kasi yung pintura ko kasi baka hindi na magkasya eh. After that, kung sa tingin ko pwede pa, edi pintahan natin. So eto na, ayan, nakapag third coating na ako, kaya lang wala na, ubos na yung aking pintura. Wala na, ayan, pati hangin ubos. Kahit pa paano, natapos ko rin naman, nairaos niya rin tong pinipintahan. Sa kung makikita nyo yung kanina, yung naiwan na ano, napintahan niya na rin naman kahit pa paano. So okay na rin siya. Nakadalawang coatings, so makapal na rin. Kailangan lang patuyuin ng gusto para maganda yung kapit ng pintura at saka hindi siya ano, hindi siya magiging tawag dito, hindi siya matutuklap kagad. So ayan, after this ilalagay na natin yung i-convert ka na parang pinakabalot nito na handle grip ng ano, ng monopod. DIY natin. Maganda naman magiging kakalabasan kasi nakita ko na eh, nasubukan ko na rin yun. So mamaya sasalpak natin siya and then saka natin ikakabit sa motor. A little longer than a few minutes later. So ito na yung natapos natin. Ayan. Ito na yung magiging slider ano natin, motorcycle slider o yung ating crash guard. And then ito nga pala yung sinasabi kong kakabit ko. Ayan, kung makikita nyo, ayan, may push button siya. Ano to eh, ito yung holder ng ating ano, monopod with shutter ito eh. So ito yung naging yung holder niya. Since sira na yung monopod, so ito dalawa yung sasalpak ko. Naka-ano ako, dalawa yung na-damage na monopod ko na eh. So pakinabangan na lang to. So kumbaga life hacks DIY. And then ito yung nasa dulo niya. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang tornilyohan. Yung tornilyohan na yan, yan ang magiging pinakadulo niya.
So, at the same time, pwede dito maglagay ng yung ating MDL or mini driving light. So, ayun, ganito lang, salpak lang natin siya. So, kung paano yung ganyan siya, kabit dyan. Ito. Tigas pala. Hirap siya isalpak Oh. Kailangan pa yatang langisan. Oh, ang hirap isalpak. Teka. Paano ba to? Naka-usli siya So, gagawa natin ng paraan kung paano natin hindi at the same time sasalpak yan dyan. Later. May salpak na natin, although ito hindi na natin naikabit kasi nung sinubukan ko masyado siyang malaki. At the same time nabiyak tuloy yung isa. Nasaan na ba yan? Ito na-damage yung isa Kaya kung may salpak man natin may nakabukang ganun, hindi rin magandang tignan. So ganito na lang. Ayan, yan na kinalabasan niya. So ayan, ganito na siya, and then sasalpak na natin doon. Bali, ang gagawin ko na lang siguro, gagawa ako ng pantakip dito. Ito, lalagyan natin ito ng takip. Or pwede rin namang ganyan na. Either, lagyan ng takip or ganyan na. Pareho lang naman, okay lang din naman tingnan. So, sasalpak na natin siya dyan sa ating motor. Para makita natin yung itsura mamaya. So, ayan, naisalpak na natin. Ayan, makikita nyo. Ayan siya. So, meron na tayong slider. O, diba? Kahit pa paano, nakadagdag siya ng ganda at saka parang naging stable ang itsura ng or makakatulong din sa motor natin. Hindi lang sa forma, pero kahit pa paano meron naman siyang pwedeng purpose. So ayan, nakagawa na naman tayo ng DIY para sa ating Yamaha YTX 125. So ayan, maraming salamat ulit sa mga nanood hanggang dito sa huling parte na to. Sana huwag kayo magsawang manood sa mga vlogs ko. Salamat!